Kamusta pong muli mga kabayan? Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Kahit po sobrang hirap po ang dinadanas po natin sa bagong Pilipinas. Napakamamahal na bilihin, gastusin, kawalan ng trabaho mga katambay. Nakakalungkot. Talagang ganun po. Mahirap po talaga pagka nabubudol ka ng mga politiko, mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, nakakadismaya po mga tambay at nakakalungkot mga kababayan. Yung ating kaperahan ay talagang wala po talaga yatang pinatutunguhan sa bagong Pilipinas. Ito po, nagpasabog po ang ating attorney at tumatakbo pong senador na si Attorney Vic Rodriguez. Pinasabog niya po at isiniwalat po sa social media ang ginawa po ng bagong Pilipinas. Yung usapin po na talagang questionable ang ginawa po nilang pagbabudget sa ating pera, lalo po nung Bicameral Conference Committee report na napakarami pong blanco ang ginawa po ng mga congressman at senador, ay kinwestiyon po ito at nasa Supreme Court mga kababayan dahil yung mga blanco na hindi bababa sa 241 billion mga katambay ang naidagdag po nila rito. Pero sa kabila nito, napirmahan po ng Pangulo ang sinasabi pong mga blanco na kumpleto na raw sa GAA, itong General Appropriation Act, ang GAA. Ngayon po mga tambay, ito po ang siniwalat ni Attorney Vic. Napakasakit po na pangyayari. Yung pong kinu-question doon po sa Korte Suprema ngayon na maanumalya po na pagpirma at paggawa nila ng budget ay bawas na po pala. Napakarami na pong nakuha o nai-withdraw dito po sa DBM. Itong sa GAA, ito pong GAA, halos 65% na po ang nawawala po doon po sa pera po sa ating national budget na 6 trillion mahigit mga tambay. Nakakalungkot, 65% na po mga kababayan. Pebrero pa lang. Saan kaya nila dinala ang pera ng taong bayan? Kaya po talaga walang proyektong nagagawa. Puro corruption po talaga yata ang tinatrabaho po. Puro pera. Dahil nga po, ngayon po gagastos po sila yata ng sobra-sobra dahil sa pamumulitika. Dahil po alam nila na hindi na po sila mananalo. Lalo po ang mga senador nila at ang mga congressman. Kumpleto po yan sa 19 Congress. Painggan po natin si Attorney Vic mga tambay. Nakakalungkot. Labas na po, na-release ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun. Nailabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po noon, 4.1 trillion pesos ubos na. Na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP.
yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX, dyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas, dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogram appropriation. Inuna pa yung unprogram appropriation. Alam mo ninyo yung unprogram appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayon kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang nai-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho. Paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong naringgan kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Tama. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Tama. Ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating preba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo.
at marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Pagpapatunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya yan po mga tambay, nakakalungkot po ang pinasabog po ni Attorney Vic sa atin po mga tambay. Ito po ay hindi po ito kaagatin ng mainstream media mga tambay. At hindi rin po ito papansinin ng mga politiko dahil puro po sila involved dito. Nakakalungkot lang po, no? Kahit po pinipetisyon po natin sa Korte Suprema, ayon po kay Attorney Vic, papel na lang po ang ipapanalo po ng mga Pilipino. Pero ang pera, wala na mga kababayan. Ayon kay Attorney Vic. Grabe, no? Kahit sabihin po na ang ginawa pong 2025 national budget, kahit po pigilan ng Korte Suprema, ito ay wala na po ang 65% na pera ng mga Pilipino. Matindi, no? Mga unprogrammed appropriation na i-release nila, mga tambay, napakalalaking pera, 500 plus billion. Tapos ganun din po, January pa lang, na-i-release na rin po ang DSWD, yung Department of Works of Highway, mga tambay, na-i-release na nila more than 500 billion. Grabe. Yung DPWH natin, grabe. Grabe, no? Tapos, yung pera po, na-i-release na po nila ang 4 plus, mahigit 4 na trilyon. Mahigit 4 na trilyon na po ang na-release po nila sa 2025 national budget. Kahit po ito ay nasa usapin pa. Hindi pa kasi nagbibigay po ng hatol ang Korte Suprema dito po sa 2025 national budget. At minadali po nila mga kababayan na ito po ay ma-withdraw o ma-release na po ng DBM ang 65% mga kababayan. Nakakalungkot. Ito pong pera natin. Ano pong mga proyekto po ito? Kaya po ang ating pera ay napupunta po ayon kay Attorney Vic sa korupsyon. Dinadala po nila ito sa kanilang tinatawag na pork barrel, mga tambay. Ito pong number 1 po, yung AKAP na sinasabi po. Nahandyan po nila nilalagay, mga kababayan, ang kanilang pork barrel ng mga politiko. Mga kababayan, nakakalungkot. Yung sobra daw po, ang kakapal na raw po ng kanilang mga bulsa o wallet, mga kababayan. Grabe, no? Ganito po ang bagong Pilipinas na nakita natin. Grabe. Grabe pong panunungkulan ang ginawa po ng institusyon, ang bagong Pilipinas. Ang Pangulo natin, wala pong ka-aksyon-aksyon, wala po ditong kasaysay, at wala pong ngipin. Hinahayaan lang po dahil magkakasabwat po yata sila lahat. Ang institusyon ng Kamara at Senado at ang pamahalaan po, gobyerno ng Pangulong Marcos. Magmula po yata sa baba pataas, puro korupsyon yata ang tinatrabaho po ng bagong Pilipinas. Mga kababayan, nakakasuka. Nakakasuka po ngayon. Nakakasukat, nakakagalit ang mga politiko natin ngayon, mga kababayan. Ibang klase po sila. Talagang minamadali po nila dahil nga po, mga kababayan, matatalino po. Siyempre po, ang mga sinungaling ay mga magnanakaw po ang kakambal niyan. At hindi po papayag ang mga magnanakaw na yung kanilang nanakawin ay hindi po nila makukuha at pakikinabangan, mga kababayan. Kasi wala naman po kasing batas, mga kababayan. At yung sinasabi nga po
ni Atty. Vic kung siya po ay papalaring maging senador. Talagang babaguhin niya rin po pati ang plunder law, mga kabayan. Ibababa niya po, napakataas, ibababa na lang po niya sa 1 million. 1 million at ipapasa po ang bitay po para sa kanila at para po sa mga drug lord at sa lahat po ng klase ng mga pandarambong po na ginagawa po sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga politiko, mga kababayan. Kaya po nakita nyo po yung ginagawa po nilang pantatakip. Kaya talaga pong may katotohanan po, mga kababayan, na talagang ang pera po ng Pilipino ay nagagamit lang po sa pangsariling interes, siyempre po sa pagpapayaman po ng mga politiko, mga sarili po nilang binubusog. Kaya nga po sila tinagurian daw ng mga buhaya ng bansa at talagang sobra-sobra pa ang tinatawag na puro daw po sila tambaluslos ayon po sa Vice President. Kaya po may katotohanan po yung sinasabi po ng Vice President natin, may katotohanan po, mga kababayan, lahat po ng ginagawa po ng institusyon po ng Kamara at Senado, kung paano po nila amyendahan at talagang pagsamantalahan po ang pera natin. Talagang totoo po dahil mismo ang Vice President ay natuklasan niya po ang ginagawa po dito po sa ginagawa nila pong pondo o pagpopondo po sa ating bansa. Magmula po sa Bicameral Conference Report, General Appropriation Bill o itong GAB, at syempre po pagdating na po sa General Appropriation Act o GAA, at syempre po doon po sa unprogram appropriation natin, yung unprogram grabe. Saan ka nakakita, mga tabay, unprogram? Mas una pang nare-release. Samantalang ito ay kung may sosobra lang na pera ang gobyerno at meron kang magiging koleksyon at yung makakautang ka pa lang, doon pa lang ito mare-release. Pero sa bagong Pilipinas, mas unang nakukuha ang unprogram money, mga tabay. Dahil nga po, dito daw po pumapasok yung sinasabing pork barrel nila, mga tambay. Grabe, no? Grabe po. Nakita nyo po ba nagsalita ang tambaluslos? Nagsasalita po ba ang tambaluslos ng speaker? Matagal na pong hindi nagsasalita. Nagkikipit balikat, pipi at bingi at bulag po ang speaker, mga tambay. Dito po sa issue ng kaperahan na nagmumula po sa kanilang institusyon. Ang umaatake lang po ay puro po alipores. Alipores po. Pero ang speaker, nananatili pong tulog sa isyong ito dahil po natutuklasan po at bistadong-bistado na po ang ginawa nila. Ang nakakalungkot lang po, wala pong umaaksyon sa ating gobyerno. Walang umaaksyon, pati po ang ating mga men in uniform ay tulog din po. Walang umaaksyon. Wala po silang pakialam sa pera ng taong bayan. Pinagsasamantalahan, ninanakaw yata. Mga kabayan, tingnan nyo, pakinggan po natin ang sabi ng Vice President. 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romaldez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon Sabi ni Saldi ko, o diba? Piniramahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, piniramahan nyo yan. Andun yan. Wala nang Bicam na nangyayari. Yan, mga tambay. Narinig nyo ang Vice President. Alam niya lahat. Alam niya lahat ang galawan ng politiko at halos wala nang nangyayari sa Bicam. Sila na mismo, aprobado na nila lahat ang galawan. Alam na alam ng Vice President ang galawan po ng mga ulupong, ng mga buhaya, mga crocodile, mga crocs sa gobyerno. Alam na alam ng Vice President yung galawan nila sa Bicam na wala namang Bicam at yung galawan nila sa AKAP
Talagang totoo ang sinasabi pala ni Atty. Vic Rodriguez dahil sa akap nila halos nilalagay ang kanilang pork barrel. Ang program na handyan lahat. Napakalalaking numero. Pati po sa DPWH natin, mga pagawain natin, proyekto na kumikita po sila riyan. Mga pinagkakakitaan po ng mga politiko yan. Napakalalaking pera po mga kabayan. Kaya po yung sinasabi po ng Vice President, alam niya lahat. Natuklasan niya ang galawan po. Ang ginagawa po ng institusyon. Ang institusyon po, alam niya lahat. Kumpleto po siya. Dokumentado po, nakita niya po lahat ang galawan ng bicameral. Siyempre po, ang General Appropriation Bill o GAB. At siyempre po, ang GAA, ang General Appropriation Act. Mga kababayan, alam lahat ng Vice President. Kaya nga po, hindi po nila magugustuhan na maging presidente ang Vice President, mga kababayan. Kasi pag naging presidente po ang Vice President, ay malilintikan na po sila mga kababayan. Malilintikan na po yung mga yan. At yan po ay isusuka po nila lahat ang ginawa nila sa bansa natin. Isusuka po nila mga kababayan. At kailangan po nilang isuka mga kababayan ang lahat ng ginawa nila sa ating bansa mga kababayan. Ibang klase po ang ginawa nila sa atin. At talagang ang ginawa po nila ay pinagsamantalahan po talaga ang pera ng bayan at talagang sila lang po yata talaga ang nakikinabang sa pondo at tax ng taong bayan, itong mga politiko na ito. Kaya po nakakalungkot mga kabayan. At sana rin po matupad din po at manalo po at ipanalo po si Atty. Vic at kailangan po siya sa Senado lalo po ang mga batas mga kabayan. At sana rin po pag napalitan na po at naupo na po ang Vice President ay gawin niya rin po sana ang ginagawa ng Presidente ng Amerika. Ang plano po ng Presidente ng Amerika para po mabawasan ang korupsyon sa Amerika ay talagang gusto rin niya pong ipa-audit po lahat ang pondo at lahat ng hinahawakan po na pera ng membro po ng all members of Congress. Alin po ba ang all member of Congress? Ang Senado at Kongreso, mga tambay. Ito po ang sinasabi po ni Donald Trump. Mga kababayan, nag-order na po siya. Full audit po. Audit, full sa lahat po ng mga congressman at senador sa Amerika. Ganyan po mga tambay. Sana po gawin din po yan ni Vice President Sara Duterte pag siya po ang Pangulo na ng bansa. Hindi po natin maaasahan yan kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Dahil po, pati po yata siya ay kasama sa malawakan po yatang korupsyon na nangyayari at nagaganap sa ating bansa, mga kababayan. Mga gutom na gutom po sila at hayok na hayok sa pera, mga tambay. Wala po silang kabusugan, mga kababayan. At wala po silang kasiyahan. Walang contentment. Siyempre, wala kang kasiyahan eh. Wala kang contentment. Talagang ano pa kaya ang gagawin sa ating bansa? Kailan po kaya ito matitigil, mga kababayan? Dahil nga po ginagamit po nila ang pera natin. Dahil nga po yung sinasabi ng Vice President, mga kababayan. Yung kapangyarihan na balik na sa kanila ay ayaw na nilang mawala ito, mga kababayan. Kaya po ang pera natin, nakita nyo po, napakaaga. Komento ko po mga tambay. Kaya napakaaga nilang ni-release dahil po papasok na po ang kampanyahan. Kailangan po nila ng puwersa, kaalyado para po magtuloy-tuloy ang mga pakinabang na nasa gobyerno, nasa atin. Kinukuha, kailangan po nilang makabalik at lahat po ng gagawin nila ay kailangan po ng puwersa, kaalyado sa Senado at Kongreso. Kaya pipilitin po nila ito at bantayan po natin ang COMELEC, mga kababayan. Magkaisa po tayo, tulungan po natin ang Vice President at ang grupo po ng mga magbabantay po. Sumuporta po tayo. Andiyan po sila Atty. Glenn Chong at ang grupo po ng PDP Laban, sila Atty. Vic Rodriguez ay magbabantay po sa COMELEC yan. At lalong-lalo po ang Vice President, mga tambay. Nagpahayag na rin po
ang Vice President na tutulong siya sa COMELEC mga tambay. At syempre po kasama na po ang pagbabantay ng ating Vice President sa mangyayari pong botohan at bilangan sa COMELEC mga kabayan. Kailangan po yan kasi alam po ng Vice President ang nangyayari po sa ating pong gobyerno. Lalo-lalo po ito, papasok po ang midterm election at napakaraming pera po ang hindi na ipapaliwanag ng bagong Pilipinas. At katulad niyan mga kababayan, ang ginawa po nila sa pondo po natin, 65% na po. At ito'y questionable pa at usapin pa sa Korte Suprema. Pero sa kabila nun, na-release na po ng DBM ang 65% ng pera ng taong bayan mga tambay. How many billions po o trillions? More than 4 trillions na po ang 65% na na-release nila mga tambay. At ang pangkaraniwan pa rito, kauna-unahan pong na-release nila ay ang unprogrammed appropriation mga tambay. Ibang klase. Nauna pa yung mga unprogrammed kaysa doon sa mga programang makakatulong sa Pilipino. Mga kababayan, makapag-produce ng maraming trabaho. Mapababa ang bilihin. Mapagawa ang ating mga build. Maipagawa po ito. Kaya lang, hindi po yan ang layunin nila. Ang layunin nila, palakihin ang asset nila. Kailangan lumaki ang asset nila. Kayamanan. Kaya wala po tayong aasahan sa mga politiko na ito mga tambay. Mga manhid na po ito. Manhid na sila. Mga balat buhaya na po sila. At talagang kahit ano gawin mo sa mga politikong ito, ay kaya na po nilang lunukin, kainin, lahat. Kahit anong klaseng batikos ay sanay na ito. Dahil nasa kanila, di umano ang pera, kayamanan, may kasama pang ginto, mga kababayan. Kaya itong mga politiko na ito, wala kang aasahan dito. Ibang-iba ang trabaho ng politiko, ng institusyon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, never ka nakakita ng ganitong trabaho ng mga politiko. At never mong nakita ang trabahong ito kay dating Pangulong Duterte ang ginagawang trabaho ni Pangulong Marcos. Never. Never lumaganap ng ganito ang korupsyon. Mga politiko ang nalaging nasa hot seat sa korupsyon, mga kababayan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang hinahabol po ay mga oligarko dahil sa korupsyon, sa pandaraya, sa buwis. Mga pandarambong, hindi nagbabayad ng buwis, mga tambay. Ang tinutugis, mga drug lord, mga oligarkong hindi nagbabayad ng buwis. Di ba? Mga kriminal, mga terorista ang tinutugis ni dating Pangulong Duterte. Sa panahon po ni Pangulong Marcos, ang tutugisin po ng taong bayan ay mga politiko. Mga politiko. Siyempre, kasama na rin po dyan dahil nagbalikan na po lahat eh. Oligarko, makakaliwang grupo, di ba? At nadagdagan pa po, nahandyan po ang mga drug lord, bumalik. Hahabulin natin. Kaya lang, paano mahabol? Yung mismo magbabantay, protector ng bansa, mukhang mga nakukuha pa nila, mga tambay. Mukhang nasa kanila pa ang trust ng ating men in uniform, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Nadagdagan ang problema at nadagdagan pa ang problema ng bansa. Napakarami na nating problema sa korupsyon, pero dinagdagan pa nila ng sobra dahil sila na ngayon ang problema ng korupsyon. Halos lahat ng politiko ay involved sa korupsyon. Kaya pala mga kababayan, Kaya pala minadali nila, may pera na pala silang hawak talaga. Doon sa pirmahan na ginawa po nila sa Kongreso para ma-impeach ang Vice President sa Congress, ay may pera na palang nakarelease. 100 million to 150 million ang umuugong dyan. Isang pirma ng congressman. Napakarami palang pera na ang nakuha po sa 2025 national budget. 65% hindi bababa sa 4 trillion, mga tambay. Kaya pala minamadali rin nilang ma-impeach sa Senado ang Vice President dahil ginagapang na nilang pilit na matanggal na ang Vice President kasi alam nila
na malaking problema nila ang Vice President pag ito ay naging presidente. Dahil hawak lahat ng Vice President ang mga baho nila. Ang baho, korupsyon na ginawa nila ng 3 taon. Kung magpapatuloy ito, 6 na taon, mga kababayan. Nakakalungkot. Huwag po natin tangkilikin, mga tambay. Huwag po natin tangkilikin ang mga ito. Iboto po natin ang PDP Laban, mga tambay. Sila po ang makakatulong sa atin. PDP Laban, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, at syempre po, kantahan natin muna. Kantahan natin ang mga buhaya, mga tambay. Ito po, bigyan natin ng kanta ang mga buhaya bago tayo magtapos. Ay nako, nakakalungkot, mga kababayan. Ang ginawa po nila sa ating kapirahan, ibang klase sila maglingkod, mga kababayan. Hay, dahil klaseng mga dahilan, lumalabas ang kayabangan sa panahon ng kampanya. Bumabait mga buwaya, bawat bahay kinukumusta, mga tao kinamayan pa, dala-dala ay baluta, pangako at plataporma, nagbibigay ng pag-asa, mga tao naniwala. At ngayon ay nanalo na, mga ngiti abotay na, pangako'y kinalimutan na, ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera, maayos lang sa kampanya, may amnesia pag nanalo na. Yan po, mga tambay, ang ugali ng mga buhaya. Magaling lang po sa kampanya, pag nanalo na, may amnesia na. At pag nanalo na, ayan na po, ang pera ng mga buhaya. Umaapaw ng umaapaw, mga kababayan. You know? Kung ako po, ang magsasuggest po, mga tambay, dapat po tanggalin na po ang paggawa po at paghawak ng pera sa institusyon ng Kamara at Senado. Napakarami po kasing nasisilaw sa pera natin, mga tambay. Ilan po ang congressman na nasisilaw sa pera ng bayan? 300 plus. Ilan po ang senador na pwedeng masilaw sa pera ng bayan? 24, mga kababayan. Napakarami po na magiging buhaya po, mga kababayan. Napapanahon na po na balangkasin na po ang batas. Huwag na po sana ang Kongreso at Senado ang humawak po ng pondo ng bayan. Suggestion ko lang po, mga kababayan. Dahil mismo ang Vice President ay nakita niya po kung paano po sila humawak ng pera natin. At mismo si Atty. Vic, pinasabog niya kung paano po ginagawa at pagsamantalahan at napupunta lang po sa korupsyon, pork barrel po ng mga politiko. Di po ba maganda yon? Tanggalin na po sa kanila. Tanggalin na sa kanila ang paggawa ng pondo. Maglagay na lang po ng isang ahensya na magtatalaga at itatalaga ang ahensyang ito na sila lang po ang gagawa. Parang audit. Meron po isang ahensya na audit na mag-audit sa mga politiko. At bakit hindi rin po tayo maglagay ng isang departamento para po itong departamento na ito, siya po ang maglalagay ng mga pondo sa lahat ng klase o lahat ng sangay ng gobyerno. Di po ba? At least, kung meron mang korupsyon ang ahensya na ito, ay pwede naman silang imbestigahan ng Senado at Kamara. At least, malaking kabawasan kung may korupsyon dito sa gagawing departamento na sila na hawak ng pondo ng bansa at maglalagay ng mga budget, at least kakaunti lang ang masisilaw sa pera ng bansa. Konti lang, isang departamento lang. Hindi katulad ng institusyon, 2 institusyon ang po pwedeng maging mga buhaya, mga kababayan. Di po ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Siyempre po, Team Duterte po, PDP Laban, mga kababayan. Pag-asa po at napakaganda po na sinusulong nila batas na napapanahon na po. At sana rin po, gumising din po ang ating mga politiko at ang ating susunod na Pangulo na sana po i-abolish na po ang pera
na ang pera na ginagawa po na sila po ang kumukontrol, i-abolish na po ang paggawa po ng budget sa Kamara at Senado. I-abolish na po yan ng susunod na Pangulo ng bansa. Katulad po ng ginagawa ng Amerika, talagang nag-o-order po siya na kailangan po lahat ay i-audit. I-audit po lahat ang mga senador at congressman sa kanilang bansa. Mangyari rin po sana sa ating bansa ito, mga katabay. Nakakalungkot lang. At kailan kaya mangyayari? Hintayin lang po natin. Kailangan po kasi may Pangulo tayo na may political will. May political will ang kailangan. At syempre, hindi corrupt. Maraming salamat po sa naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Konting tiis na lang po, mga kabayan. Malapit na pong dumapo ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Paalam! Ingatan nawa! Bye-bye!